Sabtang is the southernmost municipality of Batanes. It is one of the major islands among the 10 in the province and the smallest among the 3 inhabited islands. Sa video na ito ay papakita ko sa inyo ang iilan sa mga notable attractions na makikita sa isla na ito. Kaya sit back and relax as we invade Sabtang Island. This is Miko, your friendly traveler, and this is Wonderverse. Sabtang Island is just a short ride away and would take only 30 minutes of travel time. Subalit nakadepende pa rin iyan sa kondisyon ng karagatan. Kapag mas malakas ang alon, it would take more than the estimated travel duration. Pagkarating ng Sabtang, ang una naming pinuntahan ay ang White Beach na ito na kung tawagin ay Morong Beach, kung saan ay may makikita kang isang arko na gawa sa bato at nasa gilid ng dalampasigan. Perfect spot para sa picture taking at iba pang mga paandar. Very relaxing ang area at breathtaking ang view ng karagatan. Though sabi ko nga, I am not a beach lover, but let us give credit to where it is due. Okay, basta lang kaya ka na. Okay, kaya na. On the eastern part of the island is the village called Savidog. It is one of the most visited areas in Sabtang Island and makikita rito ang mga kabahayan na gawa sa coconut grass ang bubungan at ang mga dingding ay yari naman sa bato at iba pa. Ganda ng tricycle nila, no? Ang mas malalaki na bahay ay living room. So pansinin po ninyo, the wallings are very thick since wala pong bakal yan. So basically, or definitely, these are just interlocking blocks with limestone only. But the original stone houses are plastered, kagaya nito. Hindi po yung nakikita yung bato. But it so happened na mas may character yun. So way back 1800s when the Dominican missionaries came to Batanes, napansin kasi nila that every now and then we keep on changing and renovating our houses because they are made out of like materials. Wooden planks or coconut grass yung kanyang wallings. So that's one of the reasons kung bakit kami tinuruan gumamit ng pure limestone. So tinatanong mo kanina kung paano gawin yon. Pumipili kami ng specific kind of fossilized coral. We call it hahan in our local dialect. Pag pinukpok mo to, it is a bluish coral or white, pure white yon, na ito ay natutunaw. So niluluto po namin yan for 1 week. Like we need to dig a pit. Naglalagay kami ng logs and timbers together with the fossilized corals. Doon sa gitna niya may meat siya yun. Pare-parehas lang ng film. Yeah, so this way. So ito, yung linya na to, and dito yung sahig. So yung lower part would be Alam nyo ba na ang mga bahay na nakikita nyo sa video na ito ay specialized at talagang ginawa para ma-withstand ang hagupit ng bagyo? Kagaya ng isang relasyon, nasisira rin ang isang bahay. But Ibatan people have something in their pocket para maagapan ang pananalasa ng bagyo, and they build houses to counter it. Manipis lang. So I asked kung gaano nagtatagal, nasa 5 to 10 years lang daw, which is possible naman as long as wala pong nakakover na puno. So yes, ang daling magliyab nito. Yan po yung dahilan kung bakit hiwa-hiwalay
Para pag nasunog ang kitchen, at least you can still save the living room. Basain mo lang para hindi kumalat yung apoy. So, some of the houses, pansinin po nyo yung roof, it was covered ng green net. Kina-cover namin para hindi po siya ilipad, and so that the chicken cannot go up there, scratch it, lay their eggs na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng drippings sa ilalim. So, yung mga bubong natin, yung mga bahay dito ay ginagawa through bayanihan. So everyone will help you kasi it's not every time you have money to pay. So, yung free labor ang pinambabayad or ginagawa namin dito. Maliliit, yun yung mga lowland Wi-Fi na naririnig ay makikita natin sila ngayon dahil kaya naka-close siya ngayon kasi sa palo. Pati wine mo na to. Sige, sige. Sabtang Island. Welcome to Sabtang Island. Yes. Ang Chamantad Cove at Tinian Viewpoint naman ang pinakapaborito kong spot sa Sabtang Island, and you can't deny its beauty dahil isa lang naman ito sa mga pinakasikat na spots sa kabuuan ng Batanes. Well, tingnan nyo naman kasi ang view ng area na ito. Worth it talagang puntahan sapagkat maliban sa view ng karagatan, napapalibutan din ito ng berdeng damuhan at mabatong mga bangin at mga burol. Merong mga bilihan ng snacks at mga local products malapit sa area at natitiyak kong mag-e-enjoy kayo sa mga bagay-bagay na inyong makikita rito. Maliban sa Sabidog, meron pang isang village sa Sabtang na kung tawagin naman ay Chavayan. Ang maliit na nayon na ito
ay kilala rin sa mga tradisyonal na kabahayan. Alam nyo ba na ang mga Ivatan ay mayroong mga kakaibang kasuotan na gawa sa hibla ng dahon ng isang tanim na kung tawagin ay buyaboy, isang uri ng puno na endemic sa Batanes. Ang kasuotan ng mga kababaihan ay bakul, samantalang ang sa mga kalalakihan naman ay kanayi na may kasamang salakot bilang proteksyon sa init ng araw. We call it Havayanas. Actually, we call it tukap in our local dialect. So, ito po yung mga rejected part of the banana na hindi po nila nagagamit dito. So, normally kasi nakayapak kami pag pumupunta kami sa bukid. But then, when we do fishing, we do have a lots of sharp objects, sharp corals, sea urchins doon sa shoreline. So, we need to have this one. Pero kung makapal-kapal yung kalyo mo, okay lang kahit wala na to. Panalong-panalo ang area na ito sa mga mahihilig mag-take ng pictures, lalo na sa mga couples at singles na gusto ng kakaibang take sa kanilang mga social media accounts. Imagine, you are standing in the middle of a place na aakalain ng iba ay nasa ibang bansa. So as what I have observed, parang kukonti lang yung mga tao dito. I'm not really familiar with the exact figures, but I think hindi siguro sila abot ng 1,000 dito. I think more or less 500 o kaya lower pa siguro. Di ba guys, pag naglalakad kayo dito, parang nai-imagine yung nandun kayo sa isang foreign country, then makikita mo yung mga bahay-bahay kakaiba, and hindi mo siya usually nakikita sa mga normal places sa Pilipinas. So napaka ganda talaga ng area na ito, and very captivating, lalo na sa mga mahilig mag-take ng pictures, for example sa mga weddings o kaya mga birthdays. So imagine, no, pag madaling araw magja-jogging ka sa area na to, then after a while may sunrise, di ba? Yung mga ganong tipong dito mo lang mararanasan sa lugar na ito. Hindi mo siya usually mararanasan sa ibang places sa Pilipinas. At dyan nagtatapos ang aking paglalakbay sa Sabtang Island. Marami pang mga low-key na attractions dito by the way, but we visited only those places na sikat at patok sa mga turista. Kita-kits sa aking next vlog. Ako po si Miko, your friendly traveler, and this is Wonderverse.